Magandang gabi at welcome sa On The Record, ang in-depth interview show ng I24 News English. Ang panuhin ko ngayong gabi ay isang Iranian na aktivistang pampolitika at isa sa mga nag-organisa ng kamakailang protesta sa kanyang sariling bayan sa Hilagang Iran kung saan tinatayang 40,000 katao ang pinaslang ng rehimen sa bansa. Camera phone lang ang armas niya at nagtatago siya sa ilalim ng itim na hoodie at sunglasses para hindi makilala at dahil sa kakaibang kondisyon sa mata. Si Rayan Amiri, nagpapakilalang freedom fighter, ay naroon mismo para idokumento ang pagpatay sa mga Iranian na nagpoprotesta. Umabot sa milyon-milyong views ang kanyang mga video sa Western media, balita at social media. Ngayon, siya ay nagtatago, napilitang tumakas mula sa Iran at iwanan ang kanyang mga kaibigan at pamilya habang inahabol siya ng IRGC. Mula sa kanyang pagkakatapon, itinatag niya ang Conservative Party of Iran na naglalayong baguhin ang diskurso ng Iran mula sa ideolohiyang Islamista patungo sa secular na sibikong nasyonalismo. Sasamahan niya ako ngayong gabi mula sa kanyang taguan sa Turkey. Rayan, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayong gabi at sa pagbibigay ng oras para makausap kami. Maraming salamat, Ariel. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ng buong bansa at Estado ng Israel sa napakalaking suporta na ipinakita nila hanggang ngayon para sa mga mamamayang Iranian. Nakikita ko sila bilang tunay na kaibigan ng Iran at ng mga mamamayang Iranian. At nakikita ko ang Israel bilang natural na kaalyado ng tunay na Iran na kinakatawan ng pamumuno ni kanyang kamahalan Reza Shah Balami Sekedon. Maraming salamat po. Salamat din po dyan. Masasabi ko rin na dito sa Israel, taimtim namin hinahangad ang kalayaan ng mga mamamayang Iranian at tatalakayin natin ang mga isyung ito. Pero gusto kong simulan sa iyong kwento. Tumakas ka mula sa Iran noong Pebrero matapos magsimulang hulihin ng mga puwersa ng rehimen ang ilan sa iyong mga kaibigan na kasama mo ring nag-organisa ng mga protesta laban sa rehimen. Ngayon, nang hindi masyadong nagiging detalyado, dahil gusto ko rin protektahan ang iyong kaligtasan at kinaroroonan, paano mo nagawang tumakas mula sa Iran at nasaan ka na ngayon? Tingnan mo, nasa Turkey ako dahil wala ka masyadong pagpipilian kapag tumakas ka mula sa Iran. Wala ka talagang masyadong pagpipilian dahil ang pasaporteng ito, ang pasaporte ng Islamic Republic, ay hindi ka madadala sa magagandang lugar. Dinadala ka lang nito sa mga lugar na kailangan mong puntahan, pinipilit ka pa. Kaunti lang talaga ang pagpipilian mo. Tinanong ako ng mga Israeli kong kaibigan kung bakit Turkey ang pinili ko. Sagot ko, dahil kailangan ko. Yun ang unang sagot sa tanong mo. At tumakas ako mula sa Iran dahil natukoy ako ng rehimen. Ayon sa mga tao sa bayan, hinahanap nila ang isang tao na katulad ng aking itsura. Tulad ng sinabi mo, isang tao na nagtatago sa ilalim ng hoodie, may salamin, may itim na maskara, lahat-lahat. Yung namumuno, nagbibigay ng senyas, at kapag sumisigaw ako, sumisigaw din ang mga tao pagkatapos ko. Matagal na nila itong hinahanap dahil curious sila kung sino ang lalaking may itim na maskara. Habang hinahanap ka nila, paano ka nakalabas ng bansa? Tingnan mo, ako ang nauna. Ayokong ako ang unang lumabas ng bansa. Hindi ako sigurado sa kahit ano nun. Ang likas kong reaksyon sa sitwasyon ay agad na magtago sa loob ng Iran. Pumunta ako sa isang bahay sa probinsya, sa isang malayong bahay sa bundok na nasa aming sariling bayan. At doon ako nagtago ng ilang linggo, halos 3 linggo. At nang sigurado na akong natukoy na ako ng rehimen ng 100% mula sa aking mga kaibigan, pamilya at ng rehimen. May mga ahente sa pintuan, binabantayan lang nila ang pintuan ng aming bahay. Alam mo, 24 oras, 7 araw sa 1 linggo. May puting van doon, naghihintay sa lahat ng mangyayari. Kaya ang mga miyembro ng pamilya at mga tao ay nagbigay sa akin ng pahiwatig. Natukoy na nila ako. Naghihintay na lang sila para arestuhin ka. Kaya, mas mabuti pang umalis ka na ng bansa, alam mo na.
Kaya nung madaling araw ng Pebrero 1, wala na akong ibang pagpipilian. Hindi ko alam kung maglagay ng travel ban sa akin ng rehimen. Pero kung alam ng rehimen na ako si Cheyenne X, alam mo na walang duda na maglalagay sila ng travel ban sa akin. Pero hindi ako sigurado. Kasi ako ay nakilala lang bilang isang leader organisador sa isang maliit na bayan. Karaniwan, hindi naglalagay ng travel ban ang rehimen sa mga taong katulad yan. Ginagawa lang nila ito kung alam nila ako si Cheyenne X. Cheyenne X, yun ang parang alias mo sa social media. Technical lang, paano ka tumakas? Kotse ba ginamit mo o lumipad palabas ng bansa? Lumipad ako. Actually, lumipad ako palabas. At sobrang takot na takot ako. Wala akong kasiguraduhan sa kahit anong ginagawa ko. Wala akong ibang nagawa. Instinct ko lang. Alam kong immature ang ginawa ko. At marami nagtatanong bakit ko yun ginawa. Paano ko arestuin ka lang nila sa airport? Pero ako, alam mo yun, kaya alam, sa madaling araw, umalis ako nang walang ticket, walang pasabi, wala talagang kahit anong palatandaan. Pumunta lang ako sa airport sa Tehran at bumili agad ng ticket sa pinakamabilis na oras. Sa pinakamabilis na kaya ko. Nakakuha ako ng ticket at umalis talaga ako. Tingnan mo, gusto kong ibalik mo kami sa mga protesta noong Disyembre at Enero. Nasaan ka nun? At ano ang naging partisipasyon mo sa mga protesta? Nasa Sari ako dahil ang Sari ang kabisera ng lalawigan ng Mazandaran. Tignan mo, ito ang una at tanging pag-aaklas na halos sa lalawigan lang ng Mazandaran ako naroon. Sa mga nauna, nasa Tehran ako, alam mo naman. Kaya dahil naghihintay kami ng panawagan ng Shah ng Iran para magprotesta. At gusto naming masigurado na bawat lalawigan ay kasali. Iba ito mayon. Kaya gusto ko masigurado na sa aking sariling lalawigan at bayan na napakahalaga sa kasaysayan ang Sabat na mahalaga rin sa kasaysayan ay napupuno ng libu-libong tao. Bilang isang tagapag-organisa at bilang citizen journalist din, gusto kong masigurado na laganap ang mga protesta sa Sari, sa Shahid, na tinatawag ng rehimen na lungsod ng OM Shah. Pinalitan nila ang pangalan noong 1,900 at 70 pero Shah pa rin ang tawag ng tao. Sa bayan tong Sabat ko, mahalaga ito sa kasaysayan bilang lugar ng dinastiyang Pahlavi. Kaya, nasa Sari ako noon na nag-oorganisi ng mga tao at nagulat at nabigla ako sa dami ng mga taong lumabas sa kalsada. Libo-libo, ginagaya si John Shah. Sumisigaw na ito ng huling laban at babalik si Pahlavi. Natingnan mo, bawal ang kumuha ng video at mag-record. Parang patakaran na ng mga mandirigma ng kalayaan na kapag nag-video ka, ibig sabihin ay ahente ka ng rehimen dahil gusto mong makilala ang mga tao. Kailangan mo ng ebidensya para sa kasaysayan at makita rin ng international media ang nangyayari. Alam mo, nandun ako na napapalibutan ng mga taong nakakakilala sa akin bilang kapwa nagpoprotesta. Yung iba lang, hindi lahat. Kasi nasa gitna ka ng karamihan. May mga tao ring hindi mo kilala. Pero yung di ko kakilala, nakakunot no dahil nag-video ako. Pero yung mga kapwa ko nagpo-protesta ay natatawa. Dahil may ilang tao na gusto talagang kunin ang cellphone ko at basagin ito, alam mo yon? Kasi galit na galit sila. Bakit ka nag-video? Sabi ko, gusto kong ipadala ito sa media para makita ang tapang ninyo at lahat ng ginagawa natin at kung paano natin isinasakripisyo ang buhay natin. Natatakot ka ba habang nagdodokumento ng mga protesta? Oh, hindi ako natakot kasi kapag nagbe-video ka, focus ka sa ginagawa mo. Hindi mo na iniintindi ang mga lumilipad na bala at iba pa. At ang katotohanan na buhay pa ako ay isang himala. Isang himala talaga. Hindi ka panipaniwala. Ang buhay ko ay hindi ka panipaniwala kahit para sa akin. Hindi ko sinisisi ang iba kapag kinuwento ko ito. Hindi ko rin sila masisi kung di sila maniwala. Dahil mahirap talaga paniwalaan. Himala talaga. Anong nangyari? Gusto kong mag-focus lalo na sa mga gabi ng Enero. 8 at 9 ang pinakamadugong mga gabi ng protesta. Gusto kong tingnan ang isa sa mga video na kinunan mo mula mismo sa loob ng mga protesta noong Enero, 8 sa Sari. Tingnan natin.
Hindi ko kilala si Harumzade. Chavich. Harumzade Javichu. Ryan, tunay na nakakakilabot ang mga eksena ng mga napoprotesta na sumisigaw. Havicha, mabuhayan siya, habang sila ay binabaril ng mga puwersa ng rehimen. Talagang magulo ang mga eksena, pero nandun ka. Kaya dalhin mo kami sa mga sandali ngayon. Ano ang pumapasok sa isip mo habang kinukunan mo ito? Habang nakikita mong tinatamaan ang mga tao sa paligid mo? Meron ka bang mga kaibigan na napatay sa mga protestang ito? Oh, tingnan mo, maaga pa noon bago magsimula. Kasi ang protesta ay nakatakda ng 8:00 ng gabi o parang ganon. Maaga pa noon. Dapat nasa sabat ko ako pero hindi, pasensya dahil sa panawagan ng siya na magprotesta. Espesipiko yon dahil tinawag ng siya ang protesta noong Enero 8 at Enero 9. Kaya espesyal sa akin ang sabat ko dahil taga-sabat ko ako. Galing ako sa isang mahalagang lugar at gusto kong tiyakin na libu-libong tao sa kalsada ang sumisigaw ng suporta para sa dinastiyang Pahlavi at sa kalayaan ng Iran sa aking bayan. Ilang oras bago ito nakatardang magsimula, nandun na ako sa Sauri. At ang lehemen, tulad doon, ikinadala ko rin sa iyo ang iba pang mga video na nagpapakita ng mga ahente ng rehemen na pumuwisto, na parang armado sila ng todo, pumuwisto sila sa gilid ng Saad Square, na siyang pangunahing plaza sa Saari. Nasa kabilang panig ang mga nagpoprotesta. At para itong isang labanan, ngunit napakadaya dahil ang mga ahente ng rehimen ay armado ng todo gamit ang lahat ng meron sila, lahat ng kagamitan at talagang handa silang bumaril at pumatay ng mga tao. Walang armas at depensa ang mga tao sa kabilang panig. At sila, ang tanging sandata lang nila ay ang kanilang mga salita, ang kanilang mga sigaw ng Havi siya o ito na ang huling laban, babalik si Pahlavi. Kaya ako ay naantig. Kahit ako ay isang veteranong mandirigma para sa kalayaan at hindi na bago sa pag-oorganisa ng mga protesta, ako ay naantig at nabigla sa kawalang katarungan nito. At iniisip ko talaga kung paano mapapantay at mapapalakas ang laban ng mga Iranian para magtagumpay sila habang binabaril kami habang kumukuha ako ng video. Naantig talaga ako sa tagtong yon habang kinukunan ko ng video. Gaya ng ipinapakita mo sa mga manonood. Hindi ko inakalang mangyayari yon. At nagsimula kaming tumakbo para iligtas ang aming mga sarili papunta sa mga eskinita, sa mga kalsada. Alam mo na, at may ilang tao na nahuli. May ilang tao sa mga hanay na malapit sa mga ahente ng rehimen ang binaril, pinatay sa Sari. At sila ay nagsisibagsa na parang mga dahon mula sa mga puno. Alam mo? At pumapatay lang sila ng mga tao. Basta-basta na lang pinapatay sa malapitan. Parang sa malapitan talaga, parang wala silang pakialam sa buhay ng tao. Ang mga taong ito, Ariel, ay mga barbaro. Mga terorista sila. At sa tingin ko, nararapat lang sila mamatay. Nararapat lang sila mamatay dahil wala silang pakialam sa buhay ng tao. Wala silang pakialam sa mga pangunahing karapatang pantao. Wala silang pakialam sa kahit ano. Ilan sa mga taong ito ay mga teenager. Ang iba naman ay kasama ang kanilang sariling pamilya, kasama ang kanilang mga asawa, gaya ng ipinakita mo. Kasama nila ang kanilang sariling mga asawa at mga anak. Ang mama ay kasama ang kanilang mga anak na babae sa protesta. Talagang kahanga-hangang patoto at natutuwa akong marinig na nakaligtas ka ron at nakaraos ka. At ipagpatuloy ang pagsasalaysay ng kwento at pagpapalaganap ng mga video na ginawa mo. Nung panahong yon. Ngayon, gusto kong lumipat sa pinakabagong digmaan sa Iran dahil nabanggit mo ang rehimeng ito na ang mga opisyal nito ay kailangang mamatay. Kaya umalis ka bago nagsimulang bumagsak ang mga bomba ng Amerika at Israel. Sumusuporta ka ba sa digmaang ito? At kung may pagpapalagay na oo, sinusuportahan mo ba ang pagpapatupad nito sa kahit anong paraan? Kabilang ang pagsira sa mahalagang infrastruktura ng Iran kung umabot man ito sa puntong yon.
Tingnan mo, una sa lahat, sinusuportahan to ang pangkalahatang aspeto ng digmaang ito. Alam mo, lalo na ang ginagawa ng mga Israeli. Mga tumpak na pag-atake, mga pag-ataking nakatutok sa tiyak na target. Napakalinis na mga pag-atake nyon. Sinasabi nila na ang IDF ay isa sa pinakamakataong hukbo sa mundo. Ang pinakamoral. At totoo yon. Mas gusto ko ang estilo ng mga Israeli kaysa Amerikano. Lalo na't hindi ko gusto ang retorika ni Pangulong Donald Trump bilang isang Iranian. Sa palagay ko, ito ay isang insulto sa katalinuhan ng mga Iranian na nagbuwis ng buhay ng 10,000 libo para sa kanilang bansa at sa kalayaan ng Iran at gitnang silangan mula sa barbarikong, totalitarian, teroristang teokrasya. Sinusuportahan ko ito at hindi ko ito tinatawag na digmaan. Ano klaseng digmaan ba ito? Na isang panig lang ang rehimen, ang mga komandante at punong komandante nito ang napapatay ilang segundo pa lang mula sa simula ng digmaan. Hindi pa ito nangyari kailanman sa kasaysayan. Naangguhanay ng pamunuan, ang mga pamunahing komandante at punong komandante ng isang rehimen ay napapatay sa loob lamang ng ilang segundo. Isa lang itong makataong interbensyon. Iyan mismo ang isinigaw ng mga mamamayang Iranian sa alsada. Gusto nila ng makataong interbensyon mula sa ating mga kaalyado at kaibigan na tinatawag ang sarili nilang mga leader ng malayang mundo. At nangako sila sa amin, nangako si Pangulong Trump na makikialam siya kung papatayin ng rehimen ng mga tao. Pinatay ng rehimen ang mga tao, kaya siya ay kumilos at tinupad ang pangako niya. Dahil dito, lubos na nagpasalamat ang mga Iranian kay Pangulong Trump. At labis din silang nagpapasalamat kay Bibi sa ginawa niya yon. Pero may ilang mga detalye doon, may ilang masilang balanse doon. Hindi tinapos si Pangulong Trump ang trabaho at tinawag niya itong pagbabago ng rehimen. Ito ba ay isang pagbabago ng rehimen? Gayong buo pa rin ang tatlong pinuno ng tatlong sangay ng rehimen. Alam mo, ang taong responsable sa malawakang pagpatay ay si Mohseni Ejai. Alam mo, itong si Ejai ang namumuno. Isa siyang mullah na tinaguriang berdugo ng Tehran. Siya ang namumuno. Alam mo, buo pa rin si Palibot. Lahat ng iba pa, si Pezian, na ikanawa sa utos sa pagpatay at marami ang pamamaslang ay buo pa rin. Hindi siya patay. Tinawag ito ni Pangulong Trump na pagbabago ng rehimen. Ibig mo sabihin, Ryan, hindi pa tapos ang trabaho. Pero kung magkakaroon ng muling pagsisimula ng mga operasyong militar, susuportahan mo ba yon? Kabilang na ang pagsira sa infrastruktura ng kuryente at enerhiya ng Iran? Hindi, talaga hindi. Dahil hindi naman yun kailangan. Bakit nila gagawin yun kung kaya naman nilang tanggalin si Pezian? Bakit pa sila pupunta para sirain ang ilang mga planta ng kuryente? Wala namang saysay yun. Insulto ito sa katalinuhan ng mga Iranian na pinaka-edukado sa gitnang silangan. Napakatalino nila. Kaya ayokong mainsulto ang aking mga kababayan sa ganung paraan sa mga sinasabi ni Pangulong Trump na tungkol sa pagwasak sa sibilisasyon. Ang mga ganitong pananalita ay hindi talaga kailangan. Hindi kailangan. At dapat siya mag-ingat sa kanyang mga sinasabi. Kung tutulong siya sa atin, dapat gawin niya ito sa tamang paraan. Hindi yung bara-bara lang. Sa loob ng maraming taon, pinagbigyan ng mga Amerikano at Europeo ang rehimen. Ipinatupad nila ang containment at appeasement policy, pinalakas ang rehimen, at kalaunan ay nakipagdigma sa Israel na nagdulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Nakikipagdigma sila sa mga bansang Arabo at iba pa. Dahil sa kapangyarihang nakuha nila mula sa mga kaduraning mahina, walang paninindigan at parang babae na mga leader tulad ni Macron, tulad ni Keir Starmer at iba pa. Pero si Trump ay isang eksepsyon. Nanhako siya makikialam at ginawa nga pero hindi niya tinapos. Kaya naman niya pero tumanggi siya. Hindi ako sigurado o alam ang iniisip niya. Pero umasa akong gagawin niya yon. Tatapusin niya si Pezian, tatapusin niya si Galib, tatapusin niya si AJE. Tatanggalin niya ang buong chain of command ng Islamistang rehimen. Papantay ng laban para sa mga mamamayang Iranian na makuha ang kontrol. Kaya naman napupunta ako sa susunod kong tanong,
na tingin ko ay pinakamalaking tanong din ng mga taong sumusubaybay sa sitwasyon sa Iran. Kapag natapos na ang digmaan, maging sa pamamagitan ng kasunduan na yon o pagkatapos ng panibagong yugto ng mga operasyong militar. Anong nagpapaniwala sa iyo doon? Sapat na ba? Lalabas ba talaga sa kalsada ang mga Iranian sa panahong iyon? Sa paraang kayang pabagsakin ng rehimen, kahit alam nilang malupit at nakamamatay ang mararanasan nilang karahasan. Tingnan mo, may pattern sa mga tao at may pattern din sa rehimen. Kalupitan ng pattern na yon. Malawakang pagpatay, genocidal, malawakang pagpatay. Tinatawag ko itong genocidal dahil tinatarget nila ang isang particular na kategoryang pampolitika. Alam mo, ang mga tao ay secular, pro-Shia, at sibikong nasyonalista. Kaya sila ang tinatarget. May tuloy-tuloy na genocide sa Iran. May pattern ng rehimen. May pattern din sa mga tao at sa kanilang paglaban. Bawat pag-aalsa ay mas malaki kaysa sa nauna. Ipinapakita nito na sa kabila ng lahat ng talupitan at pagsupil na naranasan nila sa mga naunang pag-aalsa, hindi sumuko ang mga tao. Hindi sila kailanman sumusuko. Kaya kung patas ang laban, kung pantay ang laban para sa kanila, at nadurog ang mga puwersa ng pagsupil, sila ay literal na nadudurob ng ating mga dayuhang kaalyado, gaya ng Israel at Amerika. Pagkatapos ay tiyak naaado sa kapangyarihan ang mga mamamayang Iranian. Dahil nakita ko mismo sa aking mga mata sa sabat ko, halos maado na ng mga tao ang himpilan ng pulisya, alam mo, na wala namang armas. Doon at simulam, dahil may inferiority complex ang rehimen, nagsimula silang paputukan ng mga tao dahil nagtatagumpay ng mga tao sa pagkuha ng kontrol. Pero Ryan, yan ay isang himpilan lang ng pulisya sa isang lungsod mula sa mahigit 30 probinsya. Kaya ang tanong ko, sa abot na niyong kaalaman, meron bang organisadong pagkilos ngayon sa Iran ng mga nagpoprotesta na nagpaplanong bumalik sa kalsada sa hinaharap sa tamang panahon? Oo, sigurado. Tingnan mo, meron tayong isang leader at siya ay tinatawag na Reza Shah Pahlavi II. Hindi si Pangulong Trump ang leader ko. Hindi rin si Bibi na pinakasikat na banyagang leader sa Iran at mahal ko. Ngayon, si Bibi ang pinakasikat, hindi si Trump. Ang leader ko, ang aking katapatan, ay para kay Reza Shah Pahlavi II. Hindi lang siya ang leader ko. Siya ang leader ng nakararami ng supermajority. Napakalaking mayorya ng mga Iranian ang lumabas sa kalsada ng milyon-milyon at nag-alay ng kanilang buhay ng 10,000 libo. Noong Enero 8 at Enero 9, sino nanawagan ng protesta? Si Bibi ba? Si Trump ba? Hindi. Si Reza Shah Pahlavi II. Kaya siya ang taong nagsasalita rito. Siya ang tunay na tagapag-ayos at nagpakilos. Siya rin ang lumikha ng mga plataporma para sa paglipat panig. Siya ang gumawa ng mga plataporma para sa pagpapakilos ng mga tao. Bago ito, ilang buwan lang matapos siyang ilunsad ang isang plataporma na tinatawag na Immortal Guard of Iran. Kung pag-aaralan mo kung ano ang Immortal Guard of Iran sa kasaysayan, alam mo, sa kasaysayan, maiintindihan mo kung ano ito. Isa itong desentralisadong anyo ng mobilisasyon. Desentralisado dahil sa seguridad. Ano na ang aktual na nangyayari sa paghahanda ng pagbabalik sa kalsada? Naghihintay ang mga Iranian ng susunod na panawagan ni Shah ng Iran para magprotesta at naghahanda na sila. Iyan ang plano. Naghahanda para sa susunod na pag-aatlas na siyang magiging panawagan ng Shah ng Iran para magprotesta. Pero sa pagkakataong ito, mas magiging kakaiba dahil alam ng mga mamamayang Iranian na nung nakaraan, dumagsa sila ng milyon-milyon kahit hindi armado, ngunit walang nangyari. Pero sa pagkakataong ito, magiging iba na. Hindi ko ibibigay ang mga detalye sa inyo, alam nyo, kung ano talaga ang ginagawa namin dahil mawawala ang sasay ng ginagawa namin. Kaya, pero merong mobilisasyon sa ilalim ng balangkas ng inilunsad di siya. At ito ay tinatawag na Immortal Guard of Iran. Ang Immortal Guard of Iran ang dudurog at papalit sa IRGC sa loob ng 1 buwan.
pero hindi ako sigurado. Di ko sinasabi ang eksaktong oras, pero magtatagumpay tayo. Sino man tumaya laban sa siya, sa lupain ng mga siya, ang siya ay hindi kailanman mamamatay. Kaya, kung tataya ka laban sa siya ng Iran, matatalo ka dahil ang Iran ay hindi lupain ng mga mula. Ito ay lupain ng siya. Sa kasaysayan ng Iran, palaging gumabalik ang Shah ng Iran at pinalalaya ang kanyang bansa. Kung babasahin mo ang Shah at halimbawa, na sa ating panitikan, sa ating kasaysayan at lahat, yan ang siklo ng kasaysayan ng Iran. Kasaysayan ng Iran. Yan ang makasaysayang katotohanan ng kasaysayan ng Iran. Maraming salamat. Tingnan mo Ryan, hindi ako tataya laban sa determinasyon ng mga mamamayang Iranian. At kung ikaw ay isang halimbawa lang ng pamumuno ng kilusan ng protesta at ng mga lumalabas sa kalsada, hindi ako tataya laban sa inyo. Sa kasamang palad, kailangan nating tapusin dito. Gusto kitang pasalamatan muli, Ryan Amiri, sa iyong oras at sa iyong mahalagang patotoo dito. Talagang ibinahagi mo sa amin ang iyong nasaksihan at naranasan. Ikaw at ang iba pang milyon-milyong Iranian na naroon noong mga mapangnalid na protesta. Kaya salamat at mag-ingat ka dyan sa iyong pinagtataguan sa Turkey. Salamat. Mahahanap mo ang episode na yun at lahat ng mga naunang episode sa YouTube at Spotify. Salamat sa pagsama.